Kung sinabi sa'yo na may piriformis syndrome ka o nakakaramdam ka ng malalim na sakit sa puwitan na parang kinagat ka, masuwerte ka. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa'yo ang 6 na iba't ibang paraan para maunat ang lahat ng malalalim na muscle na nagpapaiikot ng balakang. At hindi lang yon, dahil sa bawat antas, ituturo ko rin sa'yo ang mga simpleng tips at adjustments para maangkop mo ng husto ang ehersisyo ayon sa kakayahan mo. Dahil ang mahalaga ay mahanap mo ang varianteng babagay sa'yo. Para gawin ito, kailangan natin ng maliit na banig, isang unan para sa ulo, at kailangan din natin ng elastiko, mahabang tuwalya, sinturon, o kahit anong mahaba na pwede mong hawakan gamit ang dalawang kamay. Simulan na natin ang unang ehersisyo. Humiga ng nakatihaya at gagamitin ko ang kanang paa bilang halimbawa. Ang una ay napakadali lang. Gusto kong itawid mo ang kanang paa sa ibabaw ng kaliwa sa paraang. Tingnan mo, ang bukong-bukong ay nasa ibabaw ng hita at halos nasa gilid ng binti ang bukong-bukong na yan. Mula rito, kukunin natin ang ating elastiko o sinturon at ipapasa natin ito sa harap ng tuhod. Humingi ng tulong kung hindi mo kayang gawin ito at hawakan ang dalawang dulo gamit ang aking mga kamay. Hihiga akong nakatihaya, i-coordinate ang paghinga at habang humihinga palabas, dadalhin ang kaliwang tuhod sa dibdib gamit ang elastiko o sinturon. Ano ang mararamdaman natin? Pagkahigpit, lalo na dito sa bahagi ng kanang balakang. Habang nilalapit pa ang binti sa dibdib, mas nahihila ang kaliwang binti at mas ramdam ang higpit sa puwitan. Hawakan natin ng ilang segundo, bitawan at ulitin ulit. Huminga at hilahin pataas. Subukan at surin, kung masyadong masakit, pwedeng panatilihin ang stretch. Kung kaunti lang ang sakit o higpit, ayusin para mas tumindi pa at may dalawang paraan para gawin ito. Una, ilapit pa ang bukong-bukong sa singit. Sa simula, inilagay natin ito malapit sa gilid ng tuhod. Kung mas i-flex pa natin ang binti at ilapit ang sakong sa singit ko, mas intense ang ehersisyo, subukan ulit, huminga ng malalim sa ibaba at pag-angat, mas mabilis mararamdaman ang kapit ng kalamnan sa kanang puwitan. Pwede rin natin itong gawing mas mahirap sa paglabas ng bukong-bukong at mas lampas ang pagkakakrus ng binte, hindi na diretso sa ibabaw ng femur, ng hita, kundi mas sa tibia at mula dito, hihilahin ulit natin, mas maagang nararamdaman ang higpit, kaya mas matindi ang ehersisyo. Subukan mong igalaw ang binti papaloob, palabas, ilagay ang bukong-bukong sa hita, hanapin ang angkop na posisyon at magsama tayo sa 5 paghinga. Gawin ito ng may kamalayan, ipikit ang mata at damhin ang pag-unat. Huminga tayo ng malalim pababa at habang naglalabas ng hangin, hilahin mo papalapit sa iyo. Isa, huminga ako, binawasan ko ng kaunti ang tensyon. Huminga palabas at hinila ko ulit ang mga binti papalapit sa akin. 2, huminga ako, nirelax ko ang tensyon. Magpapalit ako ng camera para mas makita mo. Huminga palabas at papalapit sa akin. 3, sige, gagawa pa tayo ng 2 pa. Huminga palabas. 4, huling ulit. Huminga palabas. Huminga palabas. Magaling. 5. May ilan sa inyo ang magsasabi, Marcos Sacristan, naiirita ako sa tuhod. Walang problema. Pwedeng ilagay din ang elastiko sa tupi sa pagitan ng binti at hita sa parehong paraan. Perpekto. Ito ang unang antas. Nakita natin ang 2 paraan para iladay ang mga binti at bigyan ito ng mas maigpit na pagkakatali. Para lumipat sa ikalawang antas, hindi kailangan baguhin ang posisyon. Ilagay lang sa tabi. Humiga ka sa kaliwang bahagi sa kabaligtaran ng iniinat mo. Para sa akin, ito ang kanang bahagi. Hihiga ako sa tagiliran, kung saan nakasayad ang kanang paa ko sa sahig at ang kaliwang binti ko naman ay nakasayad din sa sahig sa panlabas nitong gilid. Mula sa posisyong ito, sinusubukan kong hindi maging ganap na nakatagilid, kundi bahagya lang na nakapihit, sa parang ang tingin at mga balikat ko ay nakaharap pa rin sa kisame. Tingnan mong mabuti, hawakan mo ang bukong-bukong gamit ang kaliwang kamay at ang tuhod gamit ang kanan. Napapansin mo ba ang distansya mula kaliwang balikat hanggang kanang tuhod? Layunin nating palitin ito. Gamit ang kanang kamay, itutulak natin. Gamit ang kaliwang kamay, ipe-fix at hiilahin ko ang tuhod papunta sa kaliwa kong balikat. Sobrang higpit ng pakiramdam ko sa kanang puwit. Palitan natin ang anggulo ng kamera para mas makita mo.
Isa sa malaking hamon dito ay hindi ninyo maabot ang paa na ito dahil malayo at hindi ninyo magawa. Pwede nating kunin ulit ang sinturon na nakakabit sa bukong-bukong, hawakan mula sa malayo at hilahin ito paitaas para manatiling nakapirmi ang binti. At kapag nakapirmi na ito, pwede na tayong magtrabaho sa pag-ikot. Itutulak ko papalapit sa akin. 2, 3, 4, 5 at magpapahinga. Simple lang ang paraan para gawin ito. Isa pang paraan para dagdagan ang hirap ay ang muling pagposisyon ng paa. Isipin mong ginagawa mo ang pinakasimpleng bersyon at walang nararamdaman sa kanang balakang. Pwede nating iposisyon ulit ang paa na yon. Kung ilalagay natin ito ng mas mataas, mas mahigpit ang hatak. Tulad ng nakikita mo, kung ilalagay din natin ito ng mas malayo, mas mahigpit din ang hatak. Sa saklaw ng ehersisyong ito, pwede tayong magtrabaho sa iba't ibang posisyon, mas mataas, mas malayo, mas pahilis, mas malapit o mas mababa. Iminumum kahiko na subukan mo ang iba't ibang posisyon ng paa hanggang sa makita mo yung masasabi mong, ito na yon. Dito mismo nababanat ang bahaging masakit sa akin. Dahil ang mga pakiramdam na yan ang dapat gumabay sa pagpili mo ng ehersisyo. Gagawa tayo ng 5 ng sabay-sabay, huminga ng malalim, ilabas ang hangin, gawing kalmado ang ehersisyo. Kaliwang kamay, angkla, kanang kamay. Paiklin ang distansya sa kaliwa kong balikat at tuhod. 1. Bitawan natin. Ang galing. 2. Laging nagbibigay ng ginhawa ang mga ehersisyong ito para sa balakang at ibabang likod. 3, 4, 5. 5. Kumusta? Anong pakiramdam mo? Ang sarap, di ba? Huwag gagalaw. Gagawin natin ang susunod na bersyon, maliit lang ang pagbabago. Panurin mo ako. Pakakawalan ko ang aking kanang paa na maaari mong pabayaan na bumaba. Iuunat ko ang aking kaliwang binti sa ibaba at na yon ang kanan, ang gagawin ko ay iangkla ito sa likod mismo ng aking tuhod. Tingnan mong mabuti, ang paa ay nakabaon ng buo mismo sa likod ng tuhod, doon sa tupi na nasa pagitan ng femur at tibia. Nakadikit ng buo sa sahig ang kaliwa kong tuhod. Ipapatong ko ang daliri at kamay ko rito para hindi ito maalis. Tapos, gagamitin ko ang kabilang braso. Itataas ko ang kanang braso sa dibdib, hihinga at ilalabas ang hangin. Gusto kong paikutin ang katawan ko at subukang ipatama ang kanang siko sa sahig. Mahirap talaga. Kahit ako, hindi ko kayang gawin yon. Ang mahalaga, ang kaliwang kamay mo ay nakapatong sa tuhod na umaangat para magawa ang pag-ikot na yan. Magaling, kadalasan mo itong mararamdaman sa ibabang likod, pero posible ring umabot sa puwitan. At ituturo ko ulit sa iyo ang ilang paraan para mas maayos mo itong mai-adjust at mas maramdaman mo ang resulta. Huminga tayo, kamay sa dibdib, huminga palabas, iikot. Kung umaangat, mali yon. Panatilihin dikit ang tuhod at subukang abutin ng siko ang sahig. Sa akin, may pagitan pa ng isang palad, mga 30 sentimetro, kaya huwag mag-alala. Paano natin mababago ang ersisyong ito para mas maging matindi? Sige, pinakamadaling paraan ay itaas pa ang tuhod para mawala ang pagkakaangkla ng paa sa likod ng tuhod at magpatuloy sa pag-ehersisyo. Pwede ring ilagay ang pabahagyang mas mababa sa likod ng tuhod, nakasuporta pa rin ito at mula rito, magro-rotate tayo muli. Ang mahirap ay panatilihing nakadikit sa sahig ang kanang tuhod. Pipiliin ko ang klasikong bersyon na talagang gusto ko at gagawa tayo ng 5 ulit na may kasamang paghinga, may kamalayan, ramdam ang pag-ikot sa bandang lumbar at ang pag-unat sa gilid ng binti. Huminga tayo, tapos ilabas ang hangin. Isa gusto ko rin na sundan ng tingin ko. Ang siko ang braso paatras dahil nagbibigay ito ng mas malakas na pakiramdam ng pag-ikot at mas magandang resulta. 2. Ilabas ang hangin. 3. 4, 5, 6. Ang galing!
At 5 ang galing, nakita natin ang dalawang unang ehersisyo ng stretching na puro para sa mga rotator, ito na may kasamang mas maraming trabaho sa lumbar rotation, at ngayon makikita natin ang dalawang magagandang ehersisyo para sa lakas. Inire-rekomenda ko rin ito para ma-activate ang mga kalamnan, pero maaaring mahirapan ka habang ginagawa. Tingnan mong mabuti, tatayo ako ng nakatagilid, ayos ba? Ang kaliwa kong balikat ay nakasuporta at ang kanan ay nasa ibabaw. Kaya hindi na ako nakatingala sa kisame, na yon ay nakaharap na ako sa unahan. Pareho pa rin ang posisyon ng mga binti. Nakahukang ka ng paa sa likod ng kaliwang tuhod at nakaunat ang kaliwang binti. Ipatong ang kanang kamay sa sahig bilang angkla at isipin ang kanang tuhod at puwet. Trabahuhin natin ang mga yan. Gusto kong huminga ka ng malalim at habang naglalabas ka ng hangin, tingnan mo, gusto kong iangat mo ang binti na yan, ang tuhod na yan at tuluyang maalis sa sahig. Mag-ingat ka kasi dito madali lang gawin ang ganito. Iikot ang katawan ko, titingin sa kisame, ang mga balikat ay nakadikit sa sahig at bumubuka ang binti. Pero mali yun. Gusto ko ihiwalay mo ang galaw sa balakang mo at dito lang gagalaw. Tingnan mo kung gaano kaiba. Tama? Mali. Dito, ginagalaw ko ng buong katawan, di tulad dati na sa balakang lang. Mapapansin mong mas malaki na ang effort sa puwitan. Sa totoo, duda ako na kaya mong itaas ng sobrang tuhod mo. Malamang dito ka lang sa gitna at yun ang mahalaga. Ayos lang yan. Kung di mo kayang itaas ng todo, sapat nang maiangat ng 2-3 daliri mula sa sahig ang binti mo at maramdaman ang pag-contract ng kalamnan. Ayos na yon. Mahalaga ang magtrabaho ayon sa kakayahan. Ilalagay ko ang kamay, hihinga at dahan-dahang ilalabas ang hangin. Itaas ang tuhod mula sa sahig hanggat kaya. Huwag tanggalin ang suporta sa likod at huwag ipatong ang paa sa sahig. Mahalaga ito. Isa. Bitawan natin. 2. Bitawan na. 3. Bitawan na. 4. 5. At 6, pagpapahinga, napakalaking trabaho sa bahagi ng puwitan, maaari kong ipatong ang paa na yon sa sahig. Maaari akong magpahinga sa pamamagitan ng paghiga ng patihaya. At sa ikalawang hersisyo, gagawa tayo ng kaunting mas mahirap na bersyon ng hersisyo kung saan hihiga tayo ng padapa at susubukan ulit na itaas ang tuhod mula sa sahig. Mag-ingat dahil paisa-isa naming inilagay ang pangalawang bersyon. Sobrang hirap at duda akong may makakaya rito. At magtagumpay. Karaniwan, kukunin natin ang parehong posisyon. Hihiga tayo ng padapa ng buo, ilalagay natin ang paa sa likod ng tuhod. Ilalagay natin ang ulo sa gilid kung gusto mo, magpapalit tayo ng kamera mula rito. Pareho pa rin ang layunin. Ang paa ko nakasuporta sa likod ng tuhod, katawan ko nakadikit sa sahig, at gusto kong iangat muli ang kanang tuhod mula sa sahig. Hihinga ako at maglalabas ng hangin. Tingnan mo paano ko inaangat ang tuhod na yan, 1 minuto lang. Sentimetro mula sa sahig, advance na ito. Ituturo ko para sa mga nangangailangan ng mas matinding lakas at mas maraming ehersisyo. Gawin mo lang kung nagawa mo na ng maayos ang una kong itinuro. Hihinga tayo sa baba at maglalabas ng hangin, itataas ko na may matinding pagkontrata sa puwitan, 2, lalo na dito, ilalabas natin ang hangin. 3. Ilalabas natin ang hangin. 4. At 5. Sa marami, hindi aangat ang isang paa. Kapag nararamdaman nyo ang pagigting at nilalagay ang intensyon sa ehersisyo, sa simpleng pagtatangkang iangat ang tuhod, mararamdaman nyo agad ang pagigting sa puwit. Optional ito para sa may mas mataas na kakayahan. Maaring itanong, Marcos, bakit tayo gumagawa ng ehersisyo para sa pagpapalakas? Kadalasan, ang malalim na pananakit sa puwit tulad ng pyramidal syndrome ay sanhi ng kahinaan sa malalalim na kalamnan. Hindi masama na pagkatapos magunat, dumaan tayo sa pangalawang yugto ng pagpapalakas para hindi na bumalik ang sakit sa susunod na linggo o buwan. Ayos ba? Tatapusin natin sa huling pag-unat, medyo mahirap talaga ito.
Ito ang pigeon pose, kung saan magtatrabaho tayo sa isang medyo akrobatikong posisyon sa halos sukdulang panlabas na pag-ikot ng balakang. Una, pumwesto tayo sa quadrupedya, ipatong ang mga tuhod. Ipatong, ipatong. Tingnan mong mabuti ang gagawin ko. Iuusad ko ang kanang tuhod ko paabante. Ayos, dadalhin ko ang kaliwang tuhod ko paatras. Ipapadaan ko pa ako sa ilalim. Tingnan mo sa side camera, di ko pa napapakita sa'yo. Quadrupedya position. Uusad ako ng konti. Uusad ang kanang binti, aatras ang kaliwa. Ipapasok ko ang paa ko sa ilalim. Tingnan mo. Sa paggawa nito, nagtatrabaho na tayo ng external rotation. Dahan-dahan, pababayaan kung bumagsak ang bigat ko. Isipin ko pa atras, papunta sa puwitan, papunta sa likod na binti. At pansinin mo kung paano gamit ang kaliwa kong paa na nakaangkla dito sa sahig, dumudulas ako, na nagbibigay daan sa akin na bumagsak sa kanang balakang ko. At wala nang iba pa, ito na ang ehersisyo. Dito, ramdam ang matinding banat sa kanang puwitan at pwede nating ibaybahin ang mga suporta. Kapag nilapit ko dibdib ko sa kanang binti, sobrang tindi ng banat. Kung dadalhin ko pa sa gitna, malakas pa rin ang banat pero ibang pakiramdam. At kung ilalayo ko naman sa kabila, ganun din. Pwede nating trabahuhin ang banat na yan. Magkaiba ang tatamaan na kalamnan depende sa anggulo ng pwesto ng katawan mo. Ang galing! Gawin natin ulit ito ng sabay para mas malinaw sa'yo. Pumwesto ako sa posisyon ng mga kamay sa sahig. Itinaas ko ang kanang binti at inatras ang kaliwa. Ipinadaan ko ang paa sa ilalim at naiwan dito. Susunod, ibababa ko ang puwitan sa sahig. Ayos ba? At para dun, ang kaliwa kong paa, gaya ng nakikita mo dito, ay nagsisilbing parang spring. Tinutulungan akong ibaba ang puwit ko papunta sa sahig. Kapag maayos na akong nakaupo, ayos ba? Pwede ko nang alisin ang mga kamay ko, ilalapit ang mga antebraso sa sahig at dibdib sa kanang tuhod habang nananatili sa posisyon. Isa pang paraan para lakasan ay ibaba ang balakang sa sahig. Tingnan mong mabuti. Gusto kong makita mo ito ng tama. Sa pantalon, di halata. Gusto kong dalhin mo ang balakang pababa sa sahig. Ililipat ko, bigat ko sa kanan, iikot at lalapit ang puwit ko sa sahig. Kita mo ginagawa ko? Nasa neutral na posisyon ako ngayon. Dito, dinadala ko ang puwit ko sa kanan para subukang umabot hanggang sa sahig. Matinding higpit na nagbibigay daan sa atin na magtrabaho sa pag-unat sa pinakamataas nitong antas. Ang posisyon ng katawan ay makakatulong sa iyo magtrabaho ng iba. Pag inilagay mo ang sarili mo sa gitna, makakakita tayo ng ibang klaseng pagkapit. Kung ilalagay mo ang sarili mo mas papunta sa kaliwa, iba rin ang magiging pagkapit. At kung ilalagay mo ang sarili mo mas papunta sa kanan, iba rin ang magiging pakiramdam. Ayos ba? Gawin mo ito sa posisyon na makakatulong sa'yo na mapabuti ang sintomas na yan at mapansin mong lumalabas ang pagkapit mismo doon. Gagawa tayo ng 5. Ibaba ang puwet papunta sa unat. Labas. Hinga. Ang paa pwede mo ilagay kahit saan basta nakaayos. Mas gusto ko nakatukod ang dulo. Dito tayo hihinga. Pagbitaw, pababain ko ang puwet palabas. 1. Babalik ako, bibitaw at pababain ulit ang puwet palabas. 2. Pababain ko ulit ang puwet palabas. 3. Sige, huling 2 na. Bitawan natin 4 at 5. Sobrang ganda para makalabas dito ng maingat okay. Kasi pagkatapos ng ganitong matinding posisyon, medyo mahihirapan ka ng kaunti. Ibalik natin ang quadruped position, ibalik ang paa sa panimulang posisyon at dito tayo nang tatapos. Maganda sa sandaling ito na suriin mo kung anong nararamdaman mo at kung anong pinagkaiba ng kanang at kaliwang puwet mo. Sigurado akong napakaganda ng mga nararamdaman mo at sa 6 na varianteng ibinigay ko sa iyo ng pag-unat, ng paggalaw at ng pagpapalakas. Sigurado akong may isa rito sa sarili nitong paraan na gagana para sa iyo at makatutulong na maibsan ang sakit. Pwede mong gawin lahat o pumili ng isa at ulitin ito ng 4 na set, 5 ulit o kahit 10 ulit isang beses sa isang araw. Sapat na yon. Ano sa tingin mo? Para hindi mo ma-miss ang mga video ko, inirerekomenda kong sumali ka sa aking libreng lingguhang newsletter. Pindutin lang sa itaas, ilagay ang email at matatanggap mo tuwing Linggo o Lunes lahat ng video na in-upload ko nung nakaraang linggo.
Lahat ng mga libreng event na ginagawa ko at syempre mga espesyal na promo para sa marami sa aking mga programa, yun lang. Buong puso ako natutuwa na umabot ka hanggang dulo ng video. Sana maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito, iyong may matigas ang ulong sakit sa puwit na hindi mawala-wala kahit anong gawin. Sana makita tayong muli sa iba kong video. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan. Salamat!